Love, ma'am. Welcome sa Methods of Madness. Ako si Uncle Octopus. Oti Troy po, naglilingkod. Light Uncle here. What's up? Alright? Gumagaling tayo. Mukha na tayong pro. We're close. Dahil doon sa We're intro na close. yun. We're close. Okay. So this week, anong mga balita sa iyo this week? Anong ginawa nyo? Ako, Yakuza. Like a Dragon hanggang matapos. Okay, alright. Ako, nakikipag-away pa rin ako sa computer ko. Hindi pa rin ako kinikilala bilang administrator. Kailangan ko pa rin sabihin, ako nga yung administrator. Ako din eh. Nakikipagtalo rin ako kay ChatGPT dahil dun sa coding na ayaw niyang ayusin. Kung kayo nakikipagtalo, ako naman may na-discover sa sarili ko ngayong linggo. Ano? Kahit paano pala marunong ako ng rhythm games. Alright. Dahil Rhythm games? yung Oo. sa Sa Yakuza. may rhythm game Oo. doon. Alright. Kasi 'di ba, yung karaoke kasi nila, madali lang para sa akin. Pero itong dito sa Yakuza 5 kasi may lalaruin mo dito yung anak-anakan ni Kiryu, si Haruka. Ang pangarap niya maging idol. Okay. So, sasayaw sa'yo sa harapan mo, pipindot-pindot ka ng kung ano-ano. So far, may future naman. May future yung game o may future ikaw? May future sa rhythm game. Naalala ko yung yung O2 Jam. Oo. Alam mo yung mga dati nung naglalaro ako noon, parang times 4 yung speed, tas yung kanta yung normal lang na kanta. Tapos yung mga Meron bang abnormal na kanta? ay nako, yung mga ibang naglalaro doon, puta naka times 8 yung speed. Tapos makikita mo yung screen nila umuulan ng notes. Tapos hindi ko na masundan. At ang nakikita ko na lang yung combo nila, maabot ng 300, 500 combo. Puta. Tapos siguro times 8 yun. Tapos mas maraming notes. Parang grabe yung reflexes nila eh. Yung Basta Groove, nakapaglaro ba kayo nun? Basta Groove. Narinig ko lang pero Old hindi ko. school PlayStation 1 games yun eh. Nakapaglaro ba kayo niyan before? Hindi. Ang kulit din yan eh. Mukhang tanga yung yung avatar eh. Tsaka tingnan mo yung screen, square na square. Hindi pa uso yung niyan eh. Yan, kaya niyo yung ganyan? Hindi. That's too complicated for me. Pipindutin mo lang naman yung arrow keys in the Oo. order and timing na ini-indicate sa screen. I'm sure kaya natin yun. Interesting. Pero ang dami iba-iba yung nangyayari doon sa Yakuza. Totoo. Kaya nga nagustuhan ko siya kasi kahit yung sub-stories niya minsan, matutuwa ka kasi ang ganda ng istorya. Ganda ng pagkakasulat. Anyway. Side quest, naging taxi driver na din ako dito. May-ari ng bar. Diba? Yan, oo. May-ari ng bar. May isang Yakuza 3 ata yun, o Yakuza 4, yung hostess maker. Yung, di ba sa Japan, uso yung mga hostess, yung papainumin ka lang ng papainumin. Papagandahin mo yun, may make-upan mo, nag-dress up game na din ako. Papasan. Yan. Ano yung sikat sa mga bar? Don Peroni? Basta parang ganun yung tunog niya nung alak. Papasan, Papasan, Don Peroni please. Parang ganun. Ang mga alak dito, mga Macallan 1964. Mga ganun, Macallan. Binabanggit ni Ginto kayo yun eh. Pag nandun sila dun sa bar nila dun. Isa yun sa mga bala kong panoorin. Kaso parang mahaba na, no? Gintama. Ang haba din, Oo. Actually, kasabayan yun ng kasabayan yun ng Naruto. Gintama. And roughly, magkasing haba yun. Napanood mo yung live action ng Gintama? Oo. Is it good? Oo. Alam mo yung
gintama yung perfect na anime na i-adapt sa live action. Kasi ridiculous yung anime. So, yung madali siyang mag-translate sa live action. Okay. Nakikita akong clips nun sa sa TikTok eh. Sabi ko, interesting ha. Lakas manggago nitong palabas na to ah. May isang eksena doon, parang kailangan nila ng mech na para labanan yung alien. Tapos meron silang kilalang engineer. Ang binuo, Gundam. Alright, moving on. The topic talaga natin this week, no? To crack or not to crack. Or in Yeah. other words, game piracy. Ano ba yung game piracy? Let me share Yeah, something, di ba? flash mo muna yung definition ng piracy. Basically, anytime na naglaro ka ng game na hindi mo kinuha, whether binili mo or whether it's free, pero hindi mo kinuha sa authorized distributor. Like kung sa Steam man yan, o sa Epic Games, or sa tindahan, bumili ka ng CD sa official na tindahan. Kung hindi mo ginawa yung mga yon, kunin yung game sa authorized distributor. So, piracy yun. So, Mhm. to name some examples, kung dinownload mo somewhere else na hindi naman authorized distributor, like some shady websites, or maring mas familiar kayo dito, kung bumili ka ng CD somewhere sa Quiapo o kung saan man yan na Meron hindi pa ba sa naman, Quiapo? well, I mean, that's what I'm familiar with. Ewan ko kung ano na ngayon. And wala na, di ba? Today, wala nang ganun. So, example lang yun. Wala nang nagbebenta ng CD ng games ngayon. Pero ganun yun. Meron pa rin naman Meron pa sa Meron din, pa mall. rin. I guess. Kaso Pero madalas ng ngayon, mga PC ngayon wala nang disk drive. mm, ayun, yun Kaya nga. hindi na rin mapakinabangan. But yeah, so ang mas familiar tayong lahat ngayon is i-download sa kung saan ang game instead of buying it from the actual distributor. So, yun, piracy yun. So, share lang natin yung mga ano natin, di ba? So, technically, nag-crack kami ng games, di ba? Mhm. And apparently, may mga nangyayari sa PC mo na Hindi hindi mo namin maipaliwanag. maipaliwanag. Exactly. Pero base sa mga parang research na matatawag, nanood ako ng ilang video tsaka nagbasa ako ng mga article. Hindi ko makita na yung crack games is merong intentional na lalagyan ng virus yung computer mo. So, ang simula kasi niyan is, syempre, yung mga tao gusto nilang malaro yung games pero maring wala sila doon, wala silang pambili. Mhm. So, from old times pa yan, panahon pa ng mga console, panahon pa ng mga Atari, Nintendo, family computer, ganun. Meron na talagang mga, Pinagpapatong yung oo, cartridges. tsaka meron na talagang mga groups ng mga tao na ang challenge nila sa sarili nila is i-duplicate or i-reverse engineer yung data na laman ng mga cartridge, yung physical na bala na Mhm. sinasalpak para mai-distribute nila or malaro nila yung game. Mai-share nila sa mga kaibigan nila, parang ganon. So ngayon, para pigilan yon kasi syempre ayaw ng distributor na ganun eh. Ayaw nila na makuha nyo ng libre yung game. Lugi nga naman sila. So, gumagawa sila ng mga paraan para hindi mo makopy yung game. Copy prevention. Sa modern day, ang tawag nila dyan, Digital Rights Management. DRM. So, baka narinig nyo na yan. So, usually may ganun yung mga games where 'di ba, hindi mo siya makakopy at maipapadala sa ibang tao and normally hindi nila mabubuksan yung game. So Mhm. dun ngayon nanggagaling yung crack. Kina-crack mo yung protection ng game para hindi siya makopy. Kaya ang tawag sa pirated copy ng game is crack. Ang pag-uusapan natin is, okay lang ba 'yon? Dapat ba talaga natin gawin 'yon? Or dapat ba nating iwasan or anong nangyayari 'pag nagka-crack? Bukod sa may mga nangyaring di maipaliwanag sa computer, like ayaw ayaw kang kilalanin bilang administrator, gano'n sa akin. Magpalit ka na daw ng computer nang makilala ka niya ulit. Yan. Tingin ko nga kasi, parang hindi naman, eh, 'di ba? Kasi
Ang nangyayari kasi do'n ang intention ng mga nagka-crack ng games is gusto nila i-share sa mga tao ng libre. Oo. Tsaka bragging rights kung sinong unang maka-crack nung game. 'Yan. And mapapansin mo parang hindi naman nila ano, hindi naman nila binebenta. Lalo na ngayon, 'di ba? Dati siguro 'pag kina-crack yung games binebenta yung copies. Pero ngayon pino-post na lang online, 'di ba? Hmm, Oo. Tas ang hihingi tinutures ng mo lang. donation. Yun siguro may Yeah. makakakuha sila somewhat ng ano. Ngayon, 'di ba may DRM para copy prevention, pero hindi talaga siya nape-prevent, nade-delay lang. Mm. Meron pang ano yan, meron pang impact sa computer mo kapag yung game na binili mo is may DRM. So, pag hindi sobrang lakas nung PC mo, magkakaroon ng performance issue. So, mas mabagal yung frame rate, mas mabagal yung loading time kasi yung DRM, yung copy prevention software, constantly running sa background ng game habang nilalaro mo. And constantly chine-check niya kung kinopya na ba, nilipat na ba sa ibang location yung file sa PC mo, parang gano'n. Mm. Kaya 'pag medyo mabagal yung PC mo, nagkaka na nai-slow down ka. So kung bumili ka ang nangyayari tuloy overall, kung bumili ka ng legitimate na copy, lalo na kung binili mo ng bago yung release, ano, lugi ka pa lalo kasi mahihirapan yung computer mong i-run siya. Tapos maka-crack din naman. So ang nai-impact lang nung mga DRM, mga copy prevention software, yung mga legitimate na paying customer. So, disadvantage pa sa kanila. Gano'n. Mm. Tapos, ayun na nga, naging gano'n na nga yung trend, nalulugi ka lalo or nahihirapan ka lalo. So, ang naging practice naman ngayon ng mga distributor, ng mga developer. So, i-re-release nila may DRM. Tapos 'pag alam nilang na-crack na, tatanggalin nila yung DRM. Kasi para gumanda na yung takbo nung game, para hindi na Mm. mahirapan yung mga computer na low end. Mm. So, naging para siyang ano, naging para siyang sayaw lang. They're just dancing na Mm. dancing around each other na, "Uy, may DRM muna kami." Cat and mouse game lang, eh, 'no? Mm. Pero ako kasi ever since nagka-computer ako, pirated na lahat ng gamit ko, eh. From operating system to games, to any software like Hmm. Maya. Maya, Um, Maya ba? yung ano, ay yung Maya wallet? yung ano, yung ano ba nasa isip ko? Yung 3D Ah, software yung 3D gaming, modeling yung something, 3D modeling. So, wala naman ako naging issue, hindi naman ako nagkaroon ng virus and stuff, hindi ko rin naman na-experience yung na-experience mo recently, uncle, so kaya nga, eh. Yun yung sa'kin, tingin ko walang kinalaman sa cracked games yun. Ano yun, something Microsoft related siguro yun. Dahil nag-i-install ako or nag-i-import ako ng file na masyadong malaki galing sa somewhere na hindi kilala nung computer, parang gano'n. hmm, So so puwede. automatic niyang nilalagay sa read only yung mga ano, yung mga files ko. Anyway, Tsaka tsaka ayun. as far as piracy goes, I don't think it's not a matter of finances na parang bakit mo siya kailangang bilhin? Hindi naman dahil ayaw mong gumastos, pero bakit ka gagastos kung available naman siya to be consumed ng libre, 'di ba? Parang gano'n yung idea ko kasi ng Sa piracy. sa'kin kasi ang idea ko diyan, kung gusto mo talaga yung laro, bibilin mo. Dahil, as a way of supporting the developers na din. Kahit sabihin nating malaki ng kumpanya 'yan, kailangan pa rin nila ng suporta. Merong middle ground diyan na or kung nasa extremes ka kasi, 'di ba, 'pag lahat pinirata yung game, walang kikitain yung developer, magka-crash yung industry nila. Wala yung lahat tayo na namimirata, wala na tayong nakikitang bagong games. At some point, kung meron ka, if you have the money, dapat bibili ka rin talaga or else eventually mauubos. Hindi naman, mag-e-evolve lang. Like Diablo, 'di ba?
I'm sure lahat naman tayo nakapaglaro ng pirated copy ng Diablo sa PC. Allegedly. Allegedly, oo. Allegedly. Pero kasi 'di ba nag-evolve siya into functionality ng MMORPG. So, sabihin na nating kaya mo siyang i-pirate, 'di ba? Mm. Pero kung gusto mong play with friends, kailangan mo online. Go online ka, oo. 'Di ba? So, sabihin na natin na gumana man yung pirated copy mo as is, pero to play online kailangan mo pa ring mag-register, magbayad, 'di ba? World of Warcraft, 'di ba, gano'n may subscription fee sila. So, nag-e-evolve naman, eh. Kung ang isang developer would stay into, selling software as is, talagang mamamatay siya. Any business naman na hindi mag-evolve, mamamatay, eh, Sige, 'di paano ba? natin i-evolve ang RTS? Real-time strategy games. Red Ah, Alert, StarCraft. ah, sa mga bago tayo, StarCraft 2. Paano Oo, kung gusto meron naman mong silang ano, 'di ba, hindi ka naman makapaglaro ng online Evolve na online 'yan. game. Evolve na ang RTS. So, Mm. pero free para sa akin hindi pa din, eh. free to Sige, play na paano yung ano, eh, free to play na yung ano, 'di ba, yung StarCraft 2. free to play Oh, sa yun. ngayon? So, Free to play na siya, ang exactly. model nila Nag-evolve na is siya, eh. ang pera na pinapasok ng StarCraft 2 mostly nanggagaling na sa ano, sa Advertisement. hindi, sa sa tournament, Esport. Oh, sa esport. yun nga, sa advertisement So, yun kasi 'pag may 'pag may 'pag may tournament ka, may sponsorship ka, may viewers ka, 'di ba dun papasok yun, eh. dun papasok yung kita Yung ng yung Blizzard, eh, income mo, galing oo, sa hindi ka na mga kasi tournament. nagbebenta ng software, eh. Mhm. Nag-produce ka ng magandang experience Yun, Hmm, experience yung na binebenta mo, hindi yung gusto ng software. maraming tao. And Mhm. then, wala ng charge, 'di ba? Anyone can play StarCraft. Ngayon, Hmm. okey. i-highlight mo ngayon yung mga top players around the world and you get people to watch that, 'di ba? Kasi yun yung draw ng esport. Hindi namin kaya yan. Papanoorin namin yung pinakamagaling. And then, yung event na yun, doon nanggagaling yung kita ng game. So, Oo. ra- Dota for example, 'di ba? same. Imbes na ibenta mo yung ano, imbes na ibenta mo yung software mo, Yeah. binigay mo ng libre, nagbenta ka ng skins sa loob, 'di ba? So Mm. that's your revenue there. Tapos meron kang may mga in-game event ka na binebenta mo as compendium, 'di ba? Yan. Nag-e-evolve, eh. Ito And I don't pa, think game would be affected by that kasi ilang ilang taon na ba ako nagpa-pirate? I Eh, mean paano 20 naman years. yung mga company na hindi umaasa sa microtransactions? Yun like nga, what? eh. I Like Oo, what? mean, if you're not evolving, RGG, Ryugu Gotoku, Anong game ah, ang binibenta nila? yung Yakuza series na nilalaro ko ngayon, di sila nakaasa sa micro. Ano pa Eh, ba? 'di ba console Bethesda, 'yan? hindi, meron din sa Meron PC. din sa PC? Oo, Eh, Bethesda, ito nga, eh. alam ko hanggang ngayon wala silang Meron ano. nga kasing bibili, but I'm gonna share something. When the web started, I used to get really grumpy with people because they put my poems up, they put my stories up. And I also got very grumpy because I felt like they were pirating my stuff, that it was bad. And then I started to notice that places where I was being pirated, I was selling more and more books. People were discovering me through being pirated. And I started to realize that actually you're not losing books, you're not losing sales. You can't look on that as a lost sale. It's not a lost sale. Nobody who would have bought your book is not buying it because they can find it for free. What you're actually doing is advertising. You're reaching more people. You're raising awareness. And understanding that gave me a whole new idea of the shape of copyright and of what the web was doing. Because the biggest thing the web is doing is allowing people to hear things, allowing people to read things, allowing people to see things they might never have otherwise seen. And I think basically that's an incredibly good thing. Si Neil Gaiman mismo yung nagsabi na, 'di ba? Kung sino man yung no one na ano yun, no one na walang gusto talaga ng product mo ang pipiliin na piratahin yung product mo. So anyone
anyone na namirata, hindi talaga yun bibili in the first place. But dahil merong pirated copies, mas maraming nakakakilala ng product mo. And Mm. eventually, meron at merong bibili niyan from everyone na nakakita niyan. Anyway, Oo. natawa lang ako na ano eh, si Neil Gaiman pala agrees with me, di ba? Yun yung Mm. mismong sinasabi ko eh, na kung meron kang Lumalawak magandang yung reach product, kasi 'no? o Pero kasi si Neil Gaiman is known for ano eh, libro eh. In libro at tsaka graphic novels, 'di ba? Dito kasi may mga lugar kasi na hindi accessible yung mga ganyan. So talagang mapipirata siya. Kailangan niya lunukin yung idea na mapipirata siya. Sige nga, punta ka na National Bookstore, tingin ka ng kahit graphic novel ni Neil. Hindi Punta, Sandman, oh, Neil Gaiman yun, meron nun. oh, Meron nun sa National meron. Bookstore. Oh, Okay, kompleto. Na kunwari pag meron. nabiting ka dun sa ano, kasi very limited yung ano niyan dito, yung market ng graphic novel sa Pilipinas eh. Pero yung Ah, yung point of view niya yata, I mean pagkakaintindi ko dun sa video niya is kung kung yung ako na hindi ko siya kilala, makikita ko siya dahil sa piracy, parang gano'n. siguro no, early 2000 to 90s. Kasi ngayon, ah, kasi kung titingnan natin, ang The Dark Knight Returns, kung ngayon yan ni-release, pipilahan yan sa, ang tawag yun, bilihan ng comics sa atin. Meron din silang action figures. I forgot the name. Philbars. Phil Yun na Bars, lang naman. okay. Oo, Philbars, pipilahan yan doon. Kasi para sa kanya, bago lang siya, kumbaga yung internet kasi, ngayon lang nila naranasan eh, na nagkakaroon ng word of mouth dahil sa internet. Before, very limited lang talaga yung market. Ano lang to, sa graphic novels lang to, kasi ang libro naman talaga, nagsusupply sila dito, kaso limited amount. Yeah, di ba? Yung sabi niya mismo eh, in places where pinapirate yung works niya, lalong tumaas yung sales niya. So, kasi na-advertise nga talaga eh. Mm, At merong bibili. I mean, I get it, di ba? It mhm. sucks na someone na gumawa ng something na maganda, something na like, games, books, parehas lang yung work of literature. Pag thousands of years from now, pag dumating yung mga alien, they're gonna look at kung mare-recover nila yan and say, ito ang literature nila. Here's one form of literature, books. Ito pa isang forma ng literature saan ine-express nila yung culture niya. Games, interactive siya. So, same thing yan eh. Um, anytime na kahit mapirata ka, na-spread yung work mo. And Mhm. I think tiwala na lang na dahil meron at meron nga talagang anyone na may ekstrang pera, talagang Oo, susuportahan ka. And oo. Parang anyone na yung ano, sa ano niya, inline sa pagiging writer niya 'di ba, let's say na-pirate yung isang book niya, yung novel niya. Tapos ako na-expose ako dun due to piracy. Magiging curious ako sa kanya, eh, 'di ba? So, may free advertisement na siya. Um, then hahanapin mo na siya ngayon, 'di ba? Magiging curious ka na sa mga susunod niyang, products. Dun ka lang bibili, eh, yeah. 'di ba? Yung mga future ano niya, future projects niya. So, yung reach niya 'di ba, nagkaroon siya ng unpaid reach because of piracy. Or parang ganito din, kung meron akong kung meron akong ₱1,000 at 800 dun panggastos ko, meron akong ekstrang ₱200. Saan ko gagastusin yun? Maaaring sa Mm, games, pero kung yung game is ₱400, medyo malabo. Medyo malabong bilhin ko yun. So, mm, malamang pipiratahin ko. Eh, mhm, gustuhan ko siya. At some point in the future, pag meron na akong ₱400 or pag meron na Nag-sale. akong nag-sale, bibilin at bibilin ko yun sa Steam. mhm. Bibilin at bibilin ko yun sa kung saan man siya maging available. Kasi gustong-gusto ko eh. Maganda eh.
Mm. Ganun lang kasimple yung idea ng it doesn't matter kung merong pirated copy ng games. Mhm. Magsusurvive yung lalo na kung maganda yung game. Right. Talagang magsusurvive siya. So, sabi nga ni Light Uncle kanina, nag-e-evolve ang gaming industry dahil sa piracy. Eh ano namang masasabi natin dun sa evolution na sa maling direksyon? Which is? Yung yung huling labas nila, pinakahuling game ng Rocksteady, Hmm. yung tawag nito, Suicide GTA? Squad. Di, Ah, Suicide Squad Kill the Oh. Justice League. Nag-evolve sila sa maling direksyon dahil well, kailangan nilang sumabay eh. Ah, an like what? anong nangyari? Hindi ako familiar sa nangyari sa Suicide Squad eh. Umasa sila sa season pass, bumaba yung quality ng laro nila. Tapos ang ginagawa nila ngayon is umasa na lang sa season pass, idadagdag nila si Brainiac, sila Joker, ganun. Tapos gagastos na naman ng additional yung tao. Eh kung Oh. babalikan natin, way back before, yung nakafocus sila sa single player games tulad ng Arkham series, ang ganda ng quality. Are you saying na that's because of piracy? Oo nga, bakit anong kinalaman ng piracy dun? Kasi 'di ba, ang sabi kumbaga in a nutshell, ang piracy makes the gaming industry evolve. Mhm. O paano kung sa maling direction sila nag-e-evolve? Imbis na i-maintain nila yung quality ng game nila, mas nagfo-focus sila sa microtransaction kasi nga pinipirata yung laro nila. Dahil ba? Ngayon Dahil ba kasi dun? Kasi ay alam ko yung motivation kung bakit sila pumupunta sa microtransaction tsaka sa Kasi kasi ganito yan eh. O sabihin nating minimal yung nawawalang pera sa mga developers dahil sa piracy. Minimal loss is still a loss. totoo naman. Pero Oo. ang evolution kasi ng microtransaction, I mean out of greed ang yeah, microtransaction, eh. exactly. Hindi naman siya result of compensating dun sa losses ng piracy, eh. Oo. Ay, well, out of greed, pero sabi ko nga, loss is still a loss. So possible naghahabol pa rin sila dahil isa sa mga most pirated games ang Arkham before, yung Di trilogy nila. hindi ko puwedeng sabihin dahil sa piracy Mm. yun. Kasi yung mga games na pumupunta sa direksyon ng microtransaction tsaka DLC, nanggagaling kasi yan sa corporate greed. Ang Mm. nangyayari sa mga gaming studios is binibili sila ng isa pang studio tapos dina-downsize sila and yet Wala namang ganong naganap sa Rocksteady. sa Rocksteady, ah, Yeah. I'm not sure about that. Pero hindi ako sigurado exactly sa Rocksteady. Pero in general, napakadaming studio yung binibili, ida-downsize, tapos same workload yung i-expect dun sa studio na yon. So, nangyari sa kanila, hindi nila ma-meet yung eksaktong kalidad ng games na sanay yung mga tao. So, ang gagawin nila, i-release nila ng kulang yung Mhm. game. Tapos, may mga susunod pa na DLC. Mhm. And technically, parehas lang yung gagastusin mo if it were released ng buo. Tapos, babayaran mo ng isahan. And yet, it's not well received. So, Mhm. ganun yung nangyayari. Parang di magustuhan ng mga tao yun. Pero di dahil sa piracy yun eh. Dahil yun sa Yeah, I don't think kina-crunch nung mga CEO yung mga studio nila para mas maliit yung gastos nila pero mas malaki yung kita nila. Yun yung mas malaking factor dun kaya pumupunta sa ganun yung trend ng mga games recent mhm. Actually, hindi nga siya recently, eh. I mean, it's for a while now. been decades na, eh, oo, na nagiging cash cow na siya, eh. Pero yun nga, it's not about, coping losses. About increasing the margin. Yeah. 'Di ba? Yeah, Tsaka, increasing the margin. Kasi kung increasing the margin, sa kinita nila sa Arkham Knight, well, yun yung pinakaano nila eh, huling tumabo talaga eh, way back 2015. Ilang DLC ang nirelease nila doon, pero hindi ko naramdaman na
Kumbaga hindi ko naramdaman na nakaasa ako sa microtransactions. Kasi 'di ba kung evolution at evolution ang pinag-uusapan natin dito, nag-e-evolve sila due to the piracy. O possible one factor kung substantial loss or minimal loss, para sa'kin it's still a loss. Kaya napag-iisipan na rin nilang, "O sige, instead of maglabas tayo ng single player game na ano, ta's uutay-utayin natin yung DLC." Ilang DLC ba ni-release dito? Sobrang dami din. Pati costume ata, eh. Gumano na rin sila dun kahit yung skin si Batman, kailangan mong bilhin isa-isa. Um, Nag-evolve sila, sa isang game na puro halos microtransaction para mapakinabangan mo na rin yung ibang character para ma-unlock mo yung iba. Which is para sa'kin, ah, naapektuhan din sila ng piracy, eh, kasi sila ang isa sa mga most pirated, eh. Lalo na yung trilogy nila ng Arkham. Ay, well, alright, sure. You know what? Sure. Pero isipin mo yung ganong mentality na meron tayong loss at dahil dun, sirain natin yung sarili nating product. Pahirapan natin yung sarili nating customer dahil may losses tayo. When in fact hindi naman talaga sila ano, hindi naman sila nalulugi. Meron lang silang nabawasan lang yung projected na kita nila. Hindi lugi yung ano, 'di ba? Hindi lugi yung Arkham games. Hindi nalugi pero dahil, Oh, based sa ibang articles before, kaya natagalan sila ng release ng continuation ng Arkham Knight or na-cancel yung kasunod is, yung margin na dapat kikitain nila to create yung continuation kung paano nabuhay si Batman, eh, hindi napunta sa piracy or napunta sa hindi magandang bagay. Kasi ah, pero kung usapang pera hindi naman talaga nakakaapekto 'yan sa ano, hindi naman talaga nakakaapekto 'yan sa gaming. Pero ang pinaka-naapektuhan niyan yung decision making sa paggalaw nila moving forward. and that's the sad part eh, 'di ba? Isipin mo 'yun, dahil mababawasan ng konti yung kita mo, hindi ka naman lugi, 'di ba? Sisirain mo yung sarili mong game. Ano 'yun eh, mentality ng Ano mentality 'to, ng ganid 'yun eh. coming from a standpoint 'to na bumili ng pirated nung college ako ng Arkham Asylum tsaka Arkham City, tapos ngayon bumili ko nung bundle nila nung tatlo na complete with DLC. 'Di ba? Ano Well, kumbaga, namirata ako before pero kailangan ko, tawag nito, tuwang-tuwa kasi talaga ako sa gameplay nila, eh. Pero nanghinayang ako dito sa pinaka-last nilang release. Sabi ko kukuha ko day one, kukuha ko day one. Putangina paglabas ng reviews, iling ako, eh, never mind. and again, I don't think dahil 'yun sa pinirata sila eh. I think yung studio mismo, yung kumpanya mismo, nagko-collapse. Kasi yung dinescribe mo, ganyan-ganyan din ako sa lahat ng campaign ng StarCraft. Binili ko 'yan, hindi, nalaro ko na 'yan nung Ah, nung college ako. And yet nung kumikita na ako, nung sumasahod na ako, binili ko siya. Bawat campaign binili ko siya kahit kahit alam kong mada-download ko siya somewhere ng libre. And yet Tikas mo nga, eh. Binili mo ng pa-solo-solo, 'di ka naghintay nung ano, eh. nung bundle kasi Oo. kasi gustong-gusto ko yung game. Gustong-gusto ko yung sundan yung kwento ni Jimmy Boy, paano niya ire-rescue si Kerrigan, 'di ba? Si Zero Tulio, yung mga bata natin, si Artanis, paano siya Oo. naging ano, hierarch. Kasi gustong-gusto ko yun. And yun din yung mangyayari sa lahat ng tao eh, 'pag maganda yung game mo. Even if nalaro na nila 'yan, babalik sila diyan. Kung meron silang pera, bibilhin nila 'yan. Ngayon, 'pag ikaw mismo nagpaapekto ka sa, "Ah, kikita pa dapat ako kaso hindi nila binili, pinirata nila, papahirapan ko na ngayon lahat ng tao." 'Di ba? Ikaw yung sumisira sa sarili mong game, hindi ka naman lugi in the first place, kikita ka naman. Mhm. Parang ano, meron meron ditong ano, article na same nito kay Neil Gaiman. So, this is an article from bigthink.com nung October 2017. Sabi ng EU, sabi niya, "The EU Commission's report found that piracy led to 24% more games, including free games, being legitimately downloaded." Yun, free advertisement nga. So, I mean,
Dahil naging libre na. Hindi siya Eh, naging libre. Dahil awareness nga, eh. mm. Yung Same, mga taong nag-enjoy dun sa pirated game, yeah. gustong 'di ba, capable mag-consume ng paid paid games, then they paid for it. Uninstall the uninstall the pirated one and bought the ano. But the real game, yeah. Mm. Yung tawag dito, yun 'di ba yung nangyari sa atin pareho, 'di ba? Nalaro mo na siya somewhere, Mhm. pero binili mo pa rin. O ako nalaro ko na yung StarCraft, binili ko pa din. Kasi nga Mm. maganda yung game in the first place. Mm. Imagine if Um, walang pirate or somehow perfectly nape-prevent yung pirated copies. Baka hindi natin laruin 'yan. Baka Mm. magtiyaga lang tayo sa mga ano, free to play na games talaga sa ano, sa internet. Yun yung yun yung stance na nagsa-side ako. Pero sa mga pinanood ko, marami ding mga ano, eh, mga kesyo na nakakaapekto nga din daw, gano'n. Mm. Siguro katulad lang din yan ng ano, eh, ng sapatos. Si Jordan is one of the most fake shoes, 'di ba? Hmm, Yung Air Jordan shoes. Pero nawala ba si Jordan? Nawala ba yung market niya? 'Di ba hindi naman. ah, Kasi may mga taong can't afford na gusto lang magkaroon nagkaroon ako ng mga gano'ng shoes, eh. Yung mga katulad lang kasi hindi mo naman afford yung mga 10K shoes nila, eh, 'di ba? So, bumibili akong peke na tagli-500 lang, nako-consume ko pa rin naman siya, hindi same quality kasi hindi siya ano, hindi siya original. Pero yeah. andun yung satisfaction na, ito, katulad naman ng itsura, eh, yung gano'n. Pero pero because of that, kung let's say magkaroon ka ng extra money, i-e-aim mo na bumili ng original, Hmm, 'di ba? yeah. So Ah, yun, may inline pa rin dun sa piracy na because of this, I'm motivated to buy the brand new. counterintuitive, eh, 'di ba? Parang Mm. merong mga O peke and yet that helps. Kasi Pero ako hindi talaga ako fan ng ano, eh, ng tawag nito, pagdating sa gamit before, hindi talaga ako fan ng, ah, tawag nito, ng Class A. Mas ano ako, eh, kumbaga dati nung nagsimula ako mag-PlayStation, konti lang yung laro ko. Pero I'll make sure na hindi ko yung term nila sa PlayStation, yung hindi crack yun, eh, ija-jailbreak hmm, hmm, yung PlayStation ko. Kasi pumasok ako sa libangan na 'to knowing na magastos 'to. So dapat ipapantay ko yung, ipapantay ko yung, yung quality of life ko dun sa libangan ko. Kasi ako 'di ba, yung may mga kilala tayo na they collect something pero Class A. 'Di ko naman kinokontra yun kasi dun nakakakuha sila ng satisfaction dun. Tanda mo yung pinakita ko sa'yong Gundam, Kel? hmm. Tingin mo Class A o original? Bandai o bootleg? I am not an expert and therefore Hmm, have no idea. okey. Ano lang yun, bootleg lang yun, sa Divisoria ko binili. Pero iba kasi yung feeling kapag bumibili ka na ng original. Ramdam mo kaagad yung difference, ramdam mo yung detalye, ramdam mo yung, na mas worth it yung nilabas mong pera kasi na-e-enjoy mo siya. And that's perfectly fine. I Oo, think oh, yun 'di naman ba? yung sinasabi natin, eh, 'di ba? When you have the extra money, I think you should buy. Kung meron ka namang pangtustos sa bisyo mo, you should buy Mm, the original kasi nga sabi natin kanina, talagang lahat pipiratahin at nalugi lahat ng kumpanya, then mauubusan tayo ng bagong content, ng bagong games, bagong kung ano man yung binibili natin. And yung mga pirata, wala naman silang ginagawa kundi mamirata. Hindi naman yun makakapag-produce ng sarili nilang games, ng sarili nilang mm. produkto. Di sila din mawawala. So, Tsaka same concept 'yan ng ano, I think etong Discord, 'di ba ginagamit natin yung Discord.
libre 'to, wala tayong binabayaran. Pero andiyan sila, 'di ba? Mm. Patuloy silang nagde-develop ng ini-improve nila yung services. Hmm. Pero if you have the capability, ba't hindi ka magpe-premium, Mag-Nitro. 'di ba? Oo. Ba't di ka mag-Nitro? Sabi ko Puwede sa'yo, tuksong-tukso na akong mag-Nitro. 'Di ba yung guest natin, yung ang ganda oo, nung profile. Sabi ko, gusto ko din. oo, Do'n pa nga lang sa simpleng nag-upload ako, akala ko puwedeng gawing GIF yung profile picture mo. oo, Gano'n lang kasimple, hindi nila pinapayagan, eh, bawal GIF, eh, image lang. oo. Kasi may additional part siya ng service. Gusto ko Mm. mag-ano, parang gusto ko mag-ano, pero hindi hindi masama loob ko sa Discord na hindi puwedeng Mhm, maging GIF yung profile picture ko. I get it. Part 'yan ng ano, part 'yan ng premium service niya. So, alright, oo, magtitiyaga ako sa ano, ito lang yung profile pic ko, okey na 'yan. Nakakapag-calls naman mhm. ako, eh, okey na 'yun. Oo, exactly. Nagagawa naman yung dapat gawin, eh. So, 'di ba kung puwede mo siyang i-consume ng walang bayad, eh, pero hindi sila mamamatay. Yeah. And ito pa Oo, yung kikita sila ng extra. sigurado akong mangyayari dito 'pag talagang maluwag yung, budget, ay Mhm, gugustuhin ko talagang mag-ano, mag-premium sa ano, sa Discord para dito ko pinapadala yung mga files natin, 'di ba, para mhm. diretso na sa inyo. Halip na dumadaan tayo sa Google Drive 'pag kailangan Oo, mag-share, 'di ba? Lalakihan nila yung ano, eh, yung file size limit mo. and Ganda that's din all yun. thanks to you having access to the free version, 'di ba? Yeah, Which oo. is like a pirated copy of it, 'di ba? Yeah, exactly. So, moving on, may isa pa silang ano, eh, issue. Ganito kasi, 'pag bumibili ka ng game sa Steam or sa Mhm, Epic, hindi mo talaga binibili yung game, eh, you don't own the game. digital Bumili License. access lang. bumili ka lang ng right, not Mhm, even right, eh, ng capacity para ma-experience yung game up mhm, until masira yung mga server ng Steam or hmm, they decide na actually ayaw na namin, bawal na, wala nang makaka-access ng game. Which is mhm. nangyayari talaga. Merong Oo, game, I wish I noted it, pero merong game na nawalan, nag-expire yung license ng publisher and therefore kahit nabili mo na siya, hindi mhm. mo na siya puwedeng laruin May dahil nabasa rin akong ganyan. nag-expire yung license ng publisher. May outrage yung mga tao and technically Pero puwedeng nakalagay sa clause na hindi mo talaga siya owned. Oo, and technically puwedeng mangyari yan sa lahat ng games na binili natin sa Steam. Kasi tinolerate din ng tao yung digital o yung pagbili digitally, eh. And Ah, one thing is dapat kasi mine-maintain pa rin ng tao yung pagbili ng games physically. Nauuto kasi tayo dun sa idea na, sale si Steam, sale si PlayStation, mas mura kung bibili ka ng digital. Hindi nila nakikita yung ano, yung possible na puwedeng ganyan mangyari kapag nadisgrasya ang mga bagay-bagay. Pero kasi ano, eh, mas Di malaking tulong sa environment yung cloud-based, yung yung di yung, ganito, hindi eh. hindi pa cloud-based yan, boy. Cloud-based is different. Hindi, Ang I mean, kasi 'pag nag-install ka ng game, hindi naman lahat ng details nun nasa drive mo, eh. hmm, Yung gumagamit ka pa rin ng server ano, eh, server data, eh. So, that partially cloud-based. No, what I meant is kung ikaw ay diehard PC gamer, would you rather have access to, digital copy na you can install anytime, or would you rather have 10 hard drives mga na disc. puno ng games mo? May 'Di sagot ako diyan. depende sa game kasi yan, eh. Ang gumagawa lang naman ng ano, ng access sa server ng ibang details ng game is MMORPG. Pero kung nakaano ka naman, kung let's say single player or co-op, usually lahat ng files mo nasa PC na. Hindi, No, may what I meant yung footprint nung physical ano mo, eh, yung yung lalo footprint na nun, yung eh. mga ano, required na ano, always online 'pag gano'n yung game, hindi yung buong data nung game nasa nasa drive mo. 'Di ba Sige, kailangan anong mo game ang ano, mag-login. required always online? StarCraft, Aside from that, Diablo,
Marami pa. Hmm. Basta Kasi may At saka partially, hindi ka hindi mo I siya mean kung mabubuksan offline, parang ganun. kasi hindi ka naman makakapaglaro ngayon ng Diablo na single player, lahat naka-ano na. Ang Diablo ngayon naka-MMORPG style na. Yung Hindi, Diablo 3. going back Oh, dun sa oh, sinasabi mo na oh. na dapat hindi tinangkilik yung digital copy. So meron kang CD halimbawa. So gustong mag-release nung developer ng patch. So ibebenta niya yun sa'yo separately or sabihin mo ng libre, 'di ba? Magpo-produce na naman siya ng panibagong CD para sa'yo, para lang makapag-patch ka. Sa'yo. Ikaw lang Bakit? mag-isa, Heisenberg. Oo, Kami so Hindi. imaginin mo yung millions of CDs to be 'di ba? Millions of CDs na ipi-print nila just for you to have a patch instead of Kasi you. kung patches lang naman, early 2000, late 90s, nagpa-patch na tayo online automatically, di ba? Pero that's because of the digitalization nung games, nung Tsaka development ng games. kaya hindi nila kaya patch lang yung online kasi hindi pa mabilis yung internet nun. So, Mhm. convenient pa, practical pa na, okay, magbebenta tayo ng CD, andun yung malaking bulk ng data, bibili nila, i-install nila. Pero kailangan nila mag-online bago i-install. After the patch naman, after the patch, hindi mo naman kailangan kumonekta sa net. Oo nga, pero ang Oh. ang sinasabi ko is ang point ko is nag-print sila ng CD just for that single use, 'di ba? Parang Hmm. sa dami ng trash natin sa mundo, just for you to be satisfied na may physical copy ka, magpi-print sila nun, 'di ba parang parang hindi siya maganda, Hindi eh. na kasi siya practical ngayon. Hindi siya oo. Hindi na siya Hindi, practical ngayon. Tapos siguro meron sa pa akong iba. isang article na nabasa, sabi niya, 'pag bumili ka ng CD at sinalpak mo yun at ininstall mo, hindi ka talaga wala talaga dun yung game, eh. Parang jina-jailbreak niya lang yung license. Parang may license lang dun sa CD mo. Hindi, hindi. Depende yun. Depende sa laro. Kasi may You can, mga... pwede mo siyang ganito eh, di ba? Yung start, in a game, merong mga 3D model sa loob na gumagalaw. Mm, Mm, Merong game logic, yung scripting nun. Yun, oo. sinusulat yun dun sa'yo. Pero oo. Okay. yung, let's say, status mo, halimbawa, ah, anong level mo na, mga ganon. Or Mm, anong achievement na yun na-unlock mo. Or yung license mismo, sa'yo ba to? Ikaw ba talaga yung may-ari nun? May mga part yan na nasa server. So, pag mm, binuksan mo yung game, lalo na pag always online yung required, di ba? Kada mm, bukas mo nun, iche-check niya yung server. Ito po yung laman nung computer ngayon. Sasabihin ngayon ng server, okay, yeah, tama, ito, totoo yung mga sinabi mo. Sige, pwede nang buksan yung laro, pwede nang maglaro ngayon yung player mo dyan. Parang mm. ganun yung nangyari sa most games. Pero parang hindi masyadong marami yung dina-download mo each time. Yung majority ng mga malalaking files, Naka-cloud na. music, Naka-save na. yung images, yun yung nakasave sa drive mo. Mm, Pero yung ownership data, yung mm. status mo dun sa game, usually yun yung nasa server nila. Yeah. Tsaka imagine mo, Heisenberg, I don't think mag-e-evolve ang AAA games without the cloud, Depende 'di ba? talaga kasi sa laro eh. Hindi Kasi no, what I nakailang meant triple A is na ako for kung Ghost of Tsushima, mga ganyan. Nakailang triple A na ako. So far, para sa akin mas sulit kung single player lang naman ang lalaroin mo or kung co-op. Tapos saka-save na lahat sa hard drive mo lahat ng files. Then magpa-patch ka na lang ng konti. Para sa akin mas okay pa din ang physical. Kasi kahit hindi mo i-patch yan, may rough edges, malalaro mo pa rin eh. Paano kung dumating yung araw na masira ang server tulad ng sinasabi ni Uncle? After the installation, hindi mo kagad tawag nito, after the installation, laro ka na agad. You don't need to patch wait, it. in line with that, so 'di ba sabi mo nag-install ka, konting patches, okey ka na. Eh, No. kung masira yung server kahit meron kang physical copy at kailangan mo ng konting patches, saan manggagaling yung patches mo? Eh, 'di Kasi ba ang sira na ang rin? physical copies kasi license na yan eh. Tatakbo at tatakbo yan. Try mong may PlayStation ka before, right? Try mo magsalpak ng game nang hindi nakakonekta sa internet. Tatakbo pa din yan.
Hindi yan tulad ng tawag nito ng PS Plus na kailangan mo talagang konektado sa internet most of the time na para ma-verify yung copy kung saan mo siya dinownload kung paano mo nakuha. Pero gagana ba ang PlayStation ng walang internet? Oo naman. Gagana pa yan, oo. Oo naman. Offline. Oh, yeah, okay. Naranasan ko before no bagong lipat kami somewhere. Ang nilalaro ko lang dun yung physical copy ko ng Kingdom Hearts. Kahit kahit naman sa PC before eh. Yung Company of Heroes before, nakabili kami ng tatay ko ng original niyan. Pagka-install namin, hindi na namin kailangang i-patch, laro na kami. Wala namang I think okay lang naman na may physical copy. Ang sinasabi ko, hindi na kasi siya practical. Kahit ikaw, Mm. bibili ka ako nga yung mga copy ko ng StarCraft, yung box, yung kasama nun na may mga ano sila eh, may kasamang notepad na merong image nung character ng StarCraft. Nandiyan pa yun sa akin. Tinabi Diba? ko pa. Masarap yung meron kang nahahawakan eh. May mga Oo. ano pa nga eh. What do you call this? Stardew Valley. Pag May bumili physical ka ka, nun? wala akong physical nun. Pero meron silang bundle na parang pag bumili ka, may kasamang parang board. Hindi ko alam kung board game or parang something na ano na may art galing dun sa game. Masayang may physical copy. Pero ano kasi yan eh, premium yan eh. Oo. Um, para yan sa mga una sa lahat mas mahal 'yon. Mas mahal kapag premium pag may physical copy. Mas matrabaho, di practical. So for the most part, kung kung ang iniisip mo lang is may didistribute natin sa mas maraming tao, yung digital copy talaga dun ka pupunta eh. Hindi mo pipilitin na i-distribute yung physical copy. In fact, more recently, yung physical copy, parang special edition yun eh. Special edition yun ng Mm. mga game. O Most of bakit same them, price pa rin ang digital tsaka physical? well, that's good. Ayaw mo ba nun? Hindi mo ba gusto na same price? Di maigi kung kaya nilang gawin yon. Pero yung convenience kasi ng ng ida-download mo na lang, yun yung maganda. Ah, Downside lang oo. talaga nun na pag nasira yung mga server, hindi ka na magkakaano. Pag mura, bumibili din naman ako ng indie sa PlayStation. So, yun talaga asahan mo mura sila. Pero hindi ako manghihinayang bumili dahil mahal o dahil gumastos ako. Ang panghihinayangan ko kapag hindi ko na-achieve yung satisfaction dun sa binili ko. Kaya hanggang maaari, mula nung nagtrabaho ko, hindi na ako tumangkilik pa sa crack games. Dapat naman Depende lang talaga eh. Yun naman kung talaga yung yung sinasabi natin. depende lang kung yung game na bibilin mo wala na sa market. Eh, yun Dun nga, para isa sa pa akin, yan. yun lang yung masasabi kung parang sige, okay lang bumili ng pirated or mag-download ng pirated kung wala na sa market yung game. Kung mahilig ka sa retro, Pokemon na sinauna, wala kang choice. Emulator ka talaga babagsak. Or sa phone ka maglalaro since pinoport na rin nila sa phone yun paunti-unti. Yun yung tag dito. Merong mga games, especially mga galing pa sa console, na hindi mo mabibili anywhere. And ang maasahan lang talaga ng mga tao, pirated copies. Emulator, totoo. Question, paano ba meron kayong movie na let's say may title ng movie na interesting kayo pero hindi kayo sure kung maganda ba siya, kung magugustuhan mo ba siya, kung willing magpunta sa cinema, will you watch the trailer? Hindi. Ang una kong tinitingnan kung sinong gumawa, sinong direktor, sinong bida, sinong producer. Ayun nga, let's say hindi mo siya kilala, pero naging interested ka dun sa title na tingin mo parang okey 'to, parang may have something to do with the game that I was playing with, ganyan. Will you watch the trailer to see if it's the same shit, if it's worth it? Hindi. Hindi ako sa trailer unang tumatakbo. Kasi unang-una, trailer is deceiving people.
Bibuild lang 'yan yung hype, tapos 'pag pinalabas sa sinehan, baduy pala. Ang titingnan ko diyan, direktor, producer, artista. 'Pag bumibili ka ng games na, let's say, indie, ang tinitingnan mo is yung programmer, yung editor, yung creator, yung producer, gano'n? Oo, history. Magbe-base ako sa history ng mga 'yan. Hindi yung ano, kasi sa indie games kasi napansin ko diyan, kapag 'pag nakuha na nila yung sweet note sa first game nila, ano na yun, eh, naselyo na yung pangalan nila na, "Oh, okey 'tong game na 'to, abang tayo ng susunod na labas." Kung mag-fail man yung sunod na labas at binili ko na, eh, okey lang din. Di Maximize na lang. Hindi, kasi yung point ko is trailer was meant to show you something, eh, na in a way parang the same shit as piracy, 'di ba? Parang, um, trailer will show you a gist of what's inside. Parang gano'n din naman ang piracy, 'di ba? Um, kung hindi mo sure kung worth it yung 3,000 mo, you can utilize piracy to test the game, and especially hindi naman lahat ng game may demo. Tapos kung okey na, eh, di puwede mo nang i-uninstall then buy a new one, especially if you can afford it, 'di ba? So piracy can be used as a tool to test out the full game without paying for it, and not regretting your, you know, hmm. your purchase afterwards. So Tsaka exactly yan yung sinasabi ni Neil Gaiman, eh, kanina. 'Di ba ikaw mm, kung hindi mo kilala yung developer, hindi mo kilala yung studio na gumawa nung game, hindi mo siya gagastusan. mm, Pero kung exactly. Depende, Kel. Kasi, akala ko ba ah, sabi mo depende, Kel. o Kasi for pinapahirapan mo na example, naman ba ako mag-edit? hindi, depende, Kel. Okey, Kasi okey. based on my experience sa RGG, sa Hmm. paglalaro ko ng Yakuza, clueless talaga ako in the first place. Ano ba 'tong Yakuza na 'to? Di ko naman alam 'to. Pero nag-check ako ng background ng RGG, nag-check ako ng ilang, reviews nagbasa ako ng reviews ng game, nag, ah, sabi ko, "Uy, mukhang okey." Kasi, eh, di binili ko siya ng bundle, yung 1 to 6, 0 to 6. Kasing clueless talaga ako kung paano yung mechanics, kung paano everything. Yakuza Zero nga 3 beses ko inulit kasi lagi ako nagkakamali sa first half. Wrong decisions lagi. Ang ano kasi ngayon, minsan mas maganda bumili ka ng bulag. Then hindi na ikaw yung example, pero 'di ba merong tao na gano'n? Hindi niya ano, eh, hindi niya bibilhin dahil wala siyang idea kung maganda ba 'yan o hindi. Pero kung merong free copy niyan somewhere, I Mhm, I would be certain na ita-try nila 'yan, 'di ba? So, mm. O kaya na-expose pa din yung game mo. exactly. O kaya ganito ano, Heisenberg, sa mall nagta-try ka ba ng free taste? Hindi. Okey. So hindi talaga ikaw yung consumer ng pirated ano, Hindi. kasi masyado kang mayaman. Ano lang, kailangan kasi ang ano ko kasi ano rin naman ako, humble beginnings na alam mo yun, nakatanghod sa naglalaro ng PlayStation, nakatanghod sa naglalaro ng PC, tinubuan ng inggit, ganyan. Ang ginawa ko lang talaga kasi napansin ko sa kanila na kailangan yung ano mo, yung let's say yung level mo sa buhay, kailangan tapatan yung hobby mo. Hindi puwedeng, kung ang level mo sa buhay hindi kayang tapatan yung hobby mo, parang mahihirapan kang humabol dun sa hobby. Kasi ilan ba hobby ko sa buhay ko bukod bukod sa video game, nangongolekta ako ng laruan. Ang mga yung sa mga damit ko kasi talagang nasanay ako ng pagkabata pa lang, hindi ako nagsusuot ng class A, talagang ano ko lagi, eh, naka, tawag nito, naka-branded. So, dapat ang level ng buhay ko dapat masundan yung mga gusto kong gawin para hindi ako para no regrets kahit na sabihin natin bumili ako ng game, nanood ako sa sine ng pelikula, 'di ko nagustuhan, eh, okey, pangit, wala akong magagawa, eh, nabili ko na, eh, i-u-utilize ko na lang.
Again, there's nothing wrong with that. I think 'di okay ba? yun. I think okay yun. Pero bukod sa'yo or yung ibang tao, wala kasing pera eh. Ako. Tulad namin. Ako. Ibang tao kasi walang pera eh. And meron lang silang exact amount ng pera. Pipiliin mo kung saan mo gagastusin yan. And sometimes, meron kang gustong-gusto pero hindi ka sigurado. Wala kang ibang choice kundi i-check muna eh. Kung kung hindi man sa pirata, pwede siguro sa mga nagle-let's play ganun. Pero iba kasi yung may experience mo siya ng ano eh, ng kung paano laruin. Mhm. Ayun. Which Kaya is yun yung idea ng mga free taste, 'di ba? Kung hindi ka sure dun sa purchase na yun, try it out. Yun yung trailer, tingnan mo muna yung gist. Now if you're interested, bili ka ng ticket, 'di ba? If not, then no love lost. and again, 'di ba? From from personal experience, alam natin na kahit na nalaro mo na yung game sa pirated copy, 'pag may paraan ka para bilhin siya legitimately, kung talagang gustong-gusto mo yung game, bibilhin mo talaga. And Hmm, ako, dami kong biniling games sa Steam. Kahit alam mm, ko na if I look hard enough, may mahanap akong peke niyan. mhm. Parang yung Binili ko ano, siya ng ano. although small transaction lang naman yun, yung ano, yung mobile game namin ng mga anak ko, yung Monkey, Bloons TD. Bumili Mm. ako ng 3 license nun para sa 3 devices namin, 'di Oh, 'di ba? ba? Kasi nag-enjoy ka, eh, pero kaya namin i-ano yun kasi puwede mo siyang i-mirror, eh. Mm. Yung hindi ka na bibili ng isa pang license, ano lang, imi-mirror mo lang, puwede na kayo mag-multiple devices in one license lang, in Oh, one purchase. Pero binili namin kasi gusto namin ng convenience, eh, ayaw namin ng naggi-glitch, ayaw namin ng nagla-lag. Gusto namin ma-save yung progress, 'di ba? Even though we have the capability na i-pirate siya, binili namin siya separately. Ito pa So, isa, which is yun binili lang yung ko. idea nung ano, 'di ba? Yun yung idea nung discussion natin na parang piracy will help you appreciate the legitimacy of the game even more. Pa isa, Octopath Traveler. Sigurado merong pekeng copy nito somewhere. Init binili ko 'to. Inintay kong mag-sale kasi, ah, tinabi ko talaga yung pera for a few months. Hindi ko binibitawan sa kahit anong ibang bagay until mag-sale yung Octopath Traveler. Binili ko Mm. siya. Hindi ko na din hindi ko tinry 'to sa pirata. Bakit Kasi bakit? Ang ganda, eh. Makita mo lang yung art niya, makita mo yung mm, bits nung gameplay niya. Ano siya, eh, nostalgic yung itsura and yet alam mong moderno. Sa pagtingin ko pa lang sa kanya, para sa akin 'tong larong 'to, which is dapat ituloy ko 'to, eh. I should play some more of this. Hindi lang ako mm, makahanap ng time. Pero, 'di ba? So yun, may taong bibili ng game at hindi niya pipiratahin. Ako pa rin yung example. Pero bukod sa akin, marami niyan na ano. mm. I think that's So all. ako Oh, ano pa? oh, yeah, ako with that being said, ano pa rin ako, continuous pa rin ako sa pag-pirate allegedly. ng games. I will never stop. All right, good. Good for you. Hindi ka namin kilala ha. Ano? Kaya nga. Ang kilala lang namin dito si Light Uncle, we don't know you personally. Yeah. Let's do a quick preview. So I've been playing eh. Madami akong nilalaro. Nakikita nyo to. So nilalaro ko yung strategy game na Ah, Last Goddess. pero hindi yun mismo yung ipi-feature natin. So next naman, Ah, ipi-feature natin yung pay to win mechanic tsaka free to okay. play mechanic. At bakit parang magkadikit yung dalawang konsepto na yan. Pero next week yan, next week na. Okay, okay. So abangan nyo kami. Oh, like and subscribe. Di natin binanggit to. We should be saying that. Like and subscribe. Like and subscribe. Binanggit ko na. Alright.
So, saan nyo kami makikita? Saan nila tayo mahanap? Otit. Sa ano, Bilibid. Sa Bilibid. Bukod doon, Yan. yung hindi nila Okay. kailangang umalis ng bahay nila. Okay. Dalaw Pornhub sila lang, sa Pornhub. Pornhub, OnlyFans, Women's and Children's Desk. Yan. Minsan Yan. nasa PIDEA din kami. Yan. So, yan. Ang gusto ko sana sabihin, bukod sa hindi kami magpiprint ng CD para pakinggan nyo yung podcast namin Mm. sa mga Walkman nyo dyan. Pwede nyo na Walkman lang ang abot. kaming pakinggan diretso sa YouTube. Naglalaro kami ng games sa Twitch. Meron kaming TikTok channel, which I should be uploading doon. I will, soon. Tsaka Facebook na din. So, hanapin nyo lang @Castitos sa kahit saan. Sa Lazada, baka meron din kami dyan. Who knows? Yan. Oo, makikita niyo yung mga binebenta naming content sa Lazada. Yan. OnlyFans. Yan, OnlyFans. Yan. Alright, so that's our episode, I think. I-wrap up muna natin. So, yung point natin kanina is, if you can buy the game and you love the game, support it legitimately. Di ba? Mhm. Yeah. And And then, although go ahead. counterintuitive siya, Mm. the fact na merong pirated copy promotes the original creator, promotes the original work. So, nagkakaroon siya ng Ng credits. exposure. Exactly. So, if you love the game, buy the game, support the gaming industry. If you wanna try it out, that's what piracy is for. Hingi kayo ng link kay Light Uncle. Yeah. Yeah. Yan. Na hindi namin Sinusuportahan. ini-endorse. Yeah. We Yes. don't endorse it. Allegedly, nagda-download siya ng pirated games. Allegedly lang. Wala Allegedly. tayong proof. So, I can say na I consume but not endorsed. Yeah. Okay. All right. Safe way to say that. Konti na lang. Kakatok na sa atin ng PNP. Ano lang, tawag dito. Ano ba? MTRCB? Hindi naman. Hindi. Ang pelikula lang yun eh. Kung magta-topic tayo tungkol sa pirated na pelikula, MTRCB nakakatok sa pintuan natin. Pwede naman tayo mag-stream ng pirated na pelikula. Oh, no. All right. We will not. Ayaw naming masaraan channel. It's too soon for that. At ayaw rin namin makulong. Wala naman. May nakukulong ba? Kung Sa nagbenta piracy? ka ng CD, siguro. Di pa nga eh. Dadaling ka lang sa munisipyo eh. Tapos papagalitan ka ng mayor. Ba't alam na alam mo, Kel? Nagbenta ka ba? Hindi. Nakikita ko lang. Pag hinuhuli sila. I love mom.